Ito po ang magiging topic natin for today. Boying, nagmumukhang tanga sa mga abogado. Tanungin nyo yung mga abogado ha. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa, drug war ni PRRD. Yun. Dito na sa Pilipinas, iimbestigahan, hindi na sa Hague. Pangatlo, artista at sikat ang mga puntirya ng magpinsang buhaya. Pang-apat, BBM, suko na, humingi na ng saklolo. Panglima, Lacson, nag-iba na naman ang isip. Pambira ito si Pinky, talagang parang bakla. Di ba naaalala nyo, nag-iba siya ng isip na magiging Blue Ribbon chairman na naman siya ulit. O ngayon, meron na naman siyang bagong pag-uusapan natin, yung bagong kanyang pag-iisip. May bago na naman siyang change of heart. Okay, okay. O, wag pong kakalimutan, bago po tayo magsimula, ako yung magpapaalala lang. Like nyo po itong vlog na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, Coach Oli News PH, konting lambing, sabi ni YouTube, nag-i-inform parati sa akin, lagpas kalahati ng manunood ni Coach Oli hindi pa nakasubscribe. So ibig sabihin, mas marami pa doon sa mga nanonood sa akin hindi pa nakasubscribe kesa doon sa mga nakasubscribe. So wag po kalimutan, paki-check nyo kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe po. Maraming salamat. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po muna, simulan natin dito ha. Sana po mapanood nyo tong vlog na to. Simula dito sa simula hanggang sa matapos. Ito na po. Okay. Hoy! Gising! Sa mga natutulog dyan, gising, gising. Oy! Gising ha, gising. Huwag kakalimutan ha. Kasi ito si Drilon, pambihira talaga to. Ano kaya ang problema na ito si Drilon? 'Di ba? Siguro naman mayaman to. Maganda bahay nito. Maganda kwarto nito. Sa lagay ko, naka-aircon to. Baka mamahalin pa kama nito tsaka kumot. Diyan pa talaga sa set na piling matulog. Pambihira. Dati niya nang gawain yan sa Senate Tulog. Ay, doon ka na sa bahay matulog. Pambihira ka dyan. Dumayo ka pa. Pinahirapan mo sarili mo. Sige, tuloy po tayo. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Ayan, diniretso siya ha. If you are listening, may matindi po yan. Parang ano yan, ha? Ito, naiintindihan to ng mga abogado. Parang diniretso niya dito. Hindi nagpatutsada si Martires. Diniretso niya na. Ito si Boying, na mukhang preskon. Hoy, wag ka puro preskon. Magtrabaho ka, animal. Parang ganun. Ha? Para sa akin, ang dating nito, debate. Hinahamon ka ng debate, Boying. Kaya maganda to. Alam natin, medyo nagulat si Boying dito. Hindi agad nakasagot. Bukas! O maya-maya lang, may sagot na yon. Pero, sakto ang sinabi nitong si yung dating yung former ombudsman na si Martires. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016. Alam mo, ito si Boying, nakuryente, di ba? Nagmukha siya talagang tangaron. Hindi nyo maitatanggi. Talagang, tanungin ninyo yung mga abogado. Hindi yung mga abogadong galit kay Sara ha. Kasi yung mga abogadong galit kay Sara, kahit anong gawin nito si Boying, o kahit anong gawin ng administrasyon, kahit magpaka-clown ang mga abogado sa buong Pilipinas, etong mga abogadong galit kay Sara, sasabihin nila tama. Doon kayo magtanong sa mga abogadong nasa gitna. Yung hindi galit kay Sara at hindi rin gusto si Sara, talagang nagmukhang tanga si Boying doon. Pero hindi lang siya nagmukhang tanga ron dahil nakuryente siya doon sa na-dismiss na pala, hindi nagre-research. So halatang hindi nag-aaral. Napaka-importante niyan sa abogado. Research. Napaka-importante sa abogado yung nag-aaral. Kaya talagang kakahiya ito.
sa buong Pilipinas at sa mga abogado. Pero yung reaction ni Boying, lalo siyang nagmukhang tanga. Bakit? Anong sabi niya? Bakit secret decision? Ayun pa. Dinagdagan pa niya. Kaya alam mo, ito payo ko sa'yo, Bongbong Marcos. Ha? Kasi ikaw madalas ka rin maging tanga, Bongbong. Ha? Pag nagkamali ka na ng nasabi, apologize na lang. Huwag mo nang pagtakpan. Kasi lalo mong hinuhukay eh. Lalo mong binabaon yung sarili mo. Tingnan mo to si Boying, doble na. Lalo siya nagmukhang tanga sa mga ano. I mean, kaya niyan lokohin yung taong bayan. 'Di ba? Pero yung mga nag-iisip na mga Pilipino, hindi niya maloloko, hindi niya magagawang tanga. Lalong-lalo na dun sa mga abogado, 'di ba? Oh. Kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na Alam mo yung para kang vlogger. Meron kang binalita. Nagkamali ka, fake news pala. 'Di ba? Okay lang yun, normal yun eh. Tao ka, nagkakamali ka. Basta hindi mo sinasadya, di aminin mo, nagkamali ka, then apologize. Di ba? Wala namang perfecto eh. Kaya lang ito pinapanindigan. Oh. Tanga 2019 pala talaga. binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes Tanga ng talaga. Culinary News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the Yan din. time I signed, I approved that resolution Yes. granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang pag Tingnan nyo si Drilon. Ha? Parang malalaglag na yung mata eh. Antok na antok. Pambihira. Ay, mag-exercise naman kasi. Pambihira. Talagang magiging antuking ka niyan. binigyan ng kulay, di ba? In masisemo ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? Ayun. And the flavor of the month before was flood control projects. Yan. Alam nyo, yan po ang style. Diyan po tayo magfo-focus, mga banateros, banateras, mga DDS. Kasi ang gagawin ng gobyernong ito hanggang sa matapos itong 2025, baka hanggang 2028 na lang, hanggang 28 pa, diversion. Huwag po natin kakalimutan, i-divert. Kaya kailangan tayo mga banateros, tayo mga DDS, maging mautak tayo. Papasukan tayo ng Trojan horse. That is another diversion. Papasukan tayo ng malaking balita. Diversion yan. Babanatan mga sikat. Diversion. Tatandaan po natin, ang pinaka nagpapahirap sa Pilipinas, tama si Martires eh, etong flood control projects. Ito ang flavor of the month, etong ghost projects. At wag tayong papayag mga banateros na i-divert nila. Mag-iingat po tayo, especially sa Trojan horse. Alam nyo, we be very careful here. Kasi hindi na nila magiba ang Duterte. Kailangan maging wais po tayo dito ha. Sobrang lakas ng Duterte, kahit anong banat nila, kahit anong silip nila, kahit anong diversion nila, si BP Sara hindi bumababa ang trust rating. So,
nawawalan na sila. Okay? Ito yung natanggap ko galing sa ating intel, sa aking itim na puwet. Ang next nila, pasaksaan tayo ng Trojan horse. Okay? Sisirain from the inside. May magpapanggap na DDS, tapos wawasakin tayo. Be very careful. Okay? So, basta't pinaghihiwa-hiwalay ang DDS, ingat tayo dyan. Kasi hindi na kayang tibagin ang Duterte. Ghost projects. Nakalimutan na natin yon. Yun eh. Kaya wag tayong yung pag-iimbestiga ni Lacson, yung pag-iimbestiga sa Senate, yung pag-iimbestiga sa ICI, kahit ano pa yan, dapat papunta tayo doon sa ghost projects. At the same time, papunta sa mastermind. Kahit papunta yan, kung kani-kaninong kontraktor, ayaw natin yan. Mag-iingat po, ha? Diversion yan. Hindi natin kailangan yung mga bubwit, yung mga bulate, yung mga butete. Ang kailangan natin yung buhaya, yung mastermind. Ingat po tayo. Kaya ako, sinabi ko ito pambihira. Ha? Normal gagawa sila ng diversion. Ayaw nilang mapunta sa mastermind eh. Kasi guilty yan. Ha? In my opinion, talagang aawatin yan dahil maraming pera yan, tatandaan po natin. Pero ito higit sa lahat eh. Gagawa sila ng diversion, sana naman yung medyo makatotohanan. Pambihira, pati ruling, dismissal, giniwang issue. Kulang na lang, pati yung pag-aaway na mag-boyfriend ng mga artista, bayaran. Gumawa sila. Ingat din tayo dyan ha. Gagawin nila yan. Para diversion. The flavor of the month was the trillion. Kaya nagising tuloy si wag kayo. Ang ingay-ingay mo, Kotsoli, nagising si Drilon. De, pero matalino yan, matalino. Antukin lang. Oo. Peso March. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. Titingnan nyo ha, hindi na inakyat sa ombudsman, sa Senado. Ibig sabihin sila mismo, alam nila, hindi po guilty si Villanueva. Ulitin ko, hindi ko po pinagtatanggol si Villanueva. Ha? Hindi ko kakilala yan, hindi ko nakakausap yan. Okay? Dilawan pa nga daw yan eh. Yan ang sabi, dilawan yan. Hindi po yun ang issue. Galit si Coach Oli sa diversion. Huwag nyo kaming ibahin mga animal. Ang gusto namin mabitay, yung buhaya. Issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Pero kita nyo, hindi nila tinanggal si Joel Villanueva. Ibig sabihin, hindi guilty. Yun lang. So, nice try. Buhaya, nice try. Next po tayo. Pero ito, gusto kong marinig nyo. Kasi yung version ng bilyonaryo, mabait sila kay Parang mabait sila kay Boying. Kulang, hindi na kumpleto. Ito, mas maganda tong version na ito. Pakinggan nyo ha. Take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work.
Stop conducting press conference. Yan kasi talito si Boying talagang hindi hindi parang hindi nagtatrabaho. Kaya alam nyo mali-mali yung sinasabi niya. Ibig sabihin mo mag-o-ombudsman ka, payag ka sa bendalo. Talagang hindi nagtatrabaho pero ugali na talaga ni Boying yan eh. Para siyang bakla, yung ang hilig rumampa. 'Di ba gawain ng bakla yan o ng vlogger mahilig magdaldal, 'di ba? Kami-kami. Pero kung hindi ka naman bakla, hindi ka naman vlogger, 'di ba? Ombudsman ka, saan ka nakakita ng ombudsman press con ng press con? Parang tanga lang talaga oh. Conferences almost every day. Para hindi ko sinasabing tanga ha, parang. Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Biro mo hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Ayan, derechahan. Inalis ng bilyonaryo eh. Isipin mo, hindi mo alam. Ombudsman ka, wala kang alam. Isipin mo kung ako nag-discuss, mali. Vlogger lang ako ha. Nakakahiya. Ikaw pang ombudsman, hindi mo alam yung batas. Mukha ka talagang tanga. Diniretso ka na nito. Ay, ombudsman, Boying. Sa tingin ko, hinahamon ka ng debate nito. Diretsahan na to. If you are listening, sabi niya, magtrabaho ka, nagbumuka kang tanga. Hindi ako nagsabi nun ha. Ang sarap lang ulit-ulitin. Okay, next po tayo. Speaking of tanga. Ang sakit mo, Kotsoli. Pag-usapan natin yung tanga. Ay mukhang tanga. Hindi po saklaw ng Pangulo ang anumang aksyon na gagawin po ng Ombudsman. Yan ang iginiit Naks, parang totoo. Sinabi mo nga dati, anti-Marcos ka eh. Oh, di ba? Oh, para kang dilawan. Alam mo, masaglitan ko lang to Kausapin ko kayo mga dilawan. Kain suka kayo, kain tae kayo. Dati minumura nyo si Bongbong, ngayon iba na kayo. Okay lang yung nagbago ka eh. Di ba? Nagbago ka na, oy, maayos pala si Bongbong. Di ba? Sige. Pasensya na, nagkamali ako ng tingin kay Bongbong. Parang ganun eh. Pero yung kinakain mo yung tae ni Bongbong, dahil ayaw mong maupo si Sara, hindi ka. Wala talaga kayong prinsipyo kayong mga dilawan. Magkaiba yun eh. Di ba? Yung nakita mo, ay nagbago yung tao, bilib na ako sa taon to. Okay lang yun. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagbabago eh. Sana. Pero dahil ayaw mo maupo, tatandaan nyo yan ha. Yung nangyayari ngayon, na-expose ang dilawan. Wala talaga silang prinsipyo. Politika lang ang hanap nila. na Malacanang sa panukala ng Ombudsman na balikan ang drug war cases sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ani Palace Press Officer Claire Castro, isang independent body ang opisina ng Ombudsman, kaya hindi na to kailangang mag-ulat o isang Niwala ako sa'yo, Bongbong Marcos. Yan ka na naman, hindi mo. Bakit ang pinili mo si Boying? Yan ang nagpadala kay PRRD sa dahig. Tapos ang pinili mo ombudsman, si Boying. Tapos ang iimbestigahan niya yung confidential funds sa drug war. Alam mo, Bongbong, wag mo kaming lokohin. Ang naloloko mo lang yung mga komunista. Ang naloloko mo lang yung mga dilawan. Pero karamihan ng taong bayan hindi naniniwalang hindi mo saklaw ang ombudsman. Pambira naman no. potong opisina ng Pangulo sa anumang hakbanging nais tahakin ito. Pero pagdating sa proseso ng pag-review ng mga kaso, Kung ano po ang kakailanganing tulong ng Ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Sinabi nyo na rin yun, hindi kayo makikipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan kayo. Sinungaling ka, Claire. Kasi sinungaling yung amo mo. Pero pinaninindigan mo, di ba? Ganyan ang sinabi nila dati. Ngayon, ganyan na naman na hindi raw inuutusan ng naghuhugas lang kayo ng kamay. Ganyan ang mga style ng mga Marcos. So, lokohin mo yung lole lang mo. sa patuloy na paggulong ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court,
Nagbigay ng pahayag ang palasyo sa paggamit ng kampo ng dating Pangulo sa naging pahayag dati ni PBBM na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Sa ating pagkakaalam, ang ICC will base its decision or order or resolution on the Rome Statute. And it will not be guided by the political statements. Nauna nang ibinasura ng ICC ang petisyon ng kampo ni FPRRD na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng korte. Nanindigan ito na otorisado sila na ituloy ang kaso laban sa dating Pangulo dahil sa crimes against humanity. Ito lang masasabi ko dito, okay, sa pag-iimbestiga sa drug war. Iimbestigahan nyo rin pala para kayong tanga. Sa bagay, si Boying, kaya nga tinawag na nagmumukhang tanga ni dating ombudsman di ba? Oh, isipin mo. Pinadala nyo sa dahig dahil sabi nyo maimpluwensya kaya hindi nyo maimbestigahan yung drug war ni PRRD rito. Pinadala nyo ron, iimbestigahan nyo rin pala dito. Ba't di na dito litisin? Di ba? Alam mo, nililigaw nyo, mukha kayong diversion. Anong koneksyon ng drug war doon sa Ghost Project? Pakisabi nga. Anong koneksyon ng drug war doon sa mastermind ng Ghost Projects? Claire, pakisabi sa amo mo. You focus on the mastermind ng Ghost Projects. Pakisabi kay Boying, mag-focus kayo sa mastermind ng Ghost Projects. Huwag kung saan-saan. Mamaya sa vlogger naman kayo pupunta. Wala naman kaming kinalaman dyan sa sa Ghost Projects. Ang sinasabi lang namin, mag-focus kayo doon. Ba't pa iwas kayo ng iwas dyan sa mga lintik na mga buhaya na yan? Huwag niyong sabihin kumikita rin kayo dyan. Ha? Gusto niyo rin ng bilyon? Ako'y nagtatanong lang kasi halatang halata Ang layo naman na ng drug war Kaya nga nakakulong na doon Kaya nga naasikaso na ron. Pambira talaga tong ombudsman. No? Ay naku, tama. Ako, sangayon ako kay Martires. Talagang nagmumukhang tanga. Ang masama nito, magmukhang tanga, si Boying, disposable yan After 7 years, wala na siya. Pero sinira niya na yung institusyon ng ombudsman. Yan ang problema. Pag nag-uupo kayo, nangalanganin. Yung tao mamamatay, mabubuhay, aalis. Yung institusyon nandun lang, nasira na. Pambira kayo. Ito pa, pag-isapan natin, isa pang nagmukhang tanga. Puro kayo tanga. O, tingnan nyo dito. Nagmukhang tanga si Bongbong Marcos. Hindi sinama sa picture. Hoy! Presidente ng Pilipinas yun, respeto nyo naman. Pumunta-punta dyan sa KL. Pambihira o kayo talaga. Ginawa nyo namang saling pusa yung presidente namin. Ay, hindi. Hindi yung pusa. Meow yung meow. Saling tuta. Sabagay, tuta ni yan Ha? Tuta ni Trump. Tuta ng Amerika yan. Si Bongbong Marcos di umano. Yan ang sabi sa atin Nakita mo. Paano? Pumunta dyan. Tapos, ang laging sinasabi, binanata ng China. Naging vlogger ang animal. Dito nga sa Pilipinas, hindi ka makabanat Tagabanat mo pa si Claire, tapos pagdating mo dyan, binakbakan nyo ng binakbakan yung China. O ayaw ka. Gusto daw ng China itong mga lumahok dito. O, paano ka? Hindi ka ngayon. Pero may palusot si Claire. O sabi niya, nung nangyari po yan, yung kanilang photo ops ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. Meron na naman palusot. Claire, matanong kita, may pumasok na barel sa KOJC o wala? Ano yon? May palusot ka na naman. Hindi nyo pinapasok ang ICC? Ay palusot ka na naman. Anong pangako ng presidente? Hindi pa papasukin ng EDCA nung kampanya. Pinapasok, di ba? Ano na naman? May palusot ka na naman. Anong sabi nyo? 20 pesos na bigas. Nangyayari ba? Claire? May palusot ka na naman. Give us result, Claire. Not excuses. Ha? Ang gusto ng Pilipina,
ay Pilipino. Resulta, hindi palusot. Tinawag yung bangag. Imbis na magpa-drug test, umiwas sa drug test. Saan ka nakakita? Ang layo. Ang layo talaga kay si PRRD, drug war. Si Bongbong, takot sa drug test. Ang layo di ba? Oh, wag mo na kaming palusutan, Claire. Wag niyo sabihin, walang namatay doon sa LA na asawa, na kasama ng First Lady. Okay, nagtatanong lang. Anong palusot na naman doon? Di totoo yan? Ginigawan nyo kasi ng kahihiyan ng Pilipinas sa ibang bansa. Tapos magpapalusot kayo. Sabihin ninyo, ayaw si Bongbong Marcos dyan. Alam mo, kung andyan si PRRD sikat dyan. Kung ang presidente natin, si PRRD, siya talaga. Titingnan ng mataas yan si PRRD. Si Bongbong, wala. Saling pusa. Alam mo, kung ako sa inyo, magkaraoke na lang kayo dyan. Maraming bar dyan sa KL. Maraming Pilipino bar dyan. Bar hopping na lang kayo. Baka mabangag pa. At least masaya, di ba? Masaya kayo. Ay, nako. Next po tayo. Ito, tingnan po natin. Pag-usapan natin kung paano tayo tinatarantado nitong gobyerno natin. Ha? Tingnan nyo. Sa tingin niyo po ba that's parang intentional na hindi muna pag-usapan ng Ilocos because that's the of course turf ng pangulo natin at the moment? To me, I'm sure it's intentional dahil they're supposed to be transparent. Leadership is transparency, accountability. Dapat ipakita ang presidente. Una, kanya. Wala. So you think it's intentional? Bakit po? Sa tingin niyo po ba may tinatago doon ng Pangulo? Kasi ang punto rito, bakit iniwasan yung Ilocos Norte? Napakaraming proyekto ng Diskaya sa Ilocos Norte. Kung sinasabi nila na ang Diskaya ay 2016 pa lang, may proyekto na sa Duterte at gusto nilang imbestigahan. Bakit hindi nila maimbestigahan yung mga proyekto ng Diskaya sa Ilocos Norte nung panahon ni Bongbong? Ano bang mas importante? Okay, pagpalagay natin meron nga ang Diskaya nung panahon ng 2016. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin may proyekto sila noon, grabe ang nakawan or nagkanakawan or nagkaroon ng ghost projects. Hindi, it does not follow. Pero for discussion purposes, gusto nilang imbestigahan yun. Di imbestigahan din nila yung mga proyekto ng Diskaya ngayon. Ang importante ngayon. Dahil ngayon ang malaki ang nakawan. Ngayon, ang nangyari, ang ghost projects. Kahit naman nung tatay niya mayroong mga infrastructure projects Kahit naman si Pinoy, lahat naman yan may mga infrastructure projects. Lahat po. Ang tanong yung ngayon. Ngayon nagkanakawan. Ngayon nagka-ghost projects. Bakit hindi ngayon imbestigahan yung Ilocos Norte? Bakit nyo iniiwasan yung Ilocos Norte? So ibig sabihin, umiiwas kayo. Di ba? Ayaw nyo matunto ng mastermind? Hindi kasi kung hindi guilty si Bongbong Marcos, ba't hindi nyo imbestigahan doon? Anong kinakatakot nyo? Palagay ko, dahil hindi pinupuntahan Huwag na kayong lumayo ako, punta kayo sa Ilocos Norte. Maraming natin nagsusumbong doon ng mga project na ganoon din. Substandard. May mga picture pa ako pinadala. So, Ibig sabihin, may ebidensya. Maraming nagsusumbong, may ebidensyang sinabit si Chavit sa Ilocos Norte, and yet ayaw pansinin ng ombudsman. Ayaw pansinin ng ICI. Tapos sasabihin nyo independent si Bongbong Marcos sa ICI? Sasabihin nyo si Bongbong ay independent sa ombudsman? Niloloko nyo kami. Maniwala kami pag inimbestigahan nyo Ilocos Norte. bakit hindi pa naririnig ng Ilocos Norte? Dapat yun muna. Dahil siyang presidente, para ipakita na siyang sample. Yun. Dapat Bongbong din. Okay? Leadership by example. Hindi leadership by iwas.
Ang ginagawa mo, Bongbong, leadership by iwas. Leadership by turo. Anong ginawa mo noon? Tinatawag ka ng bangag. Hinahamon ka ng drug test. Anong sinagot mo? Iwas. Anong sinagot mo? Turo. Anong sinagot mo? Fentanyl. Diba? Instead na nag-drug test ka, pinakita mo. Ngayon ganito rin. Bongbong Marcos dapat leadership by example. Huwag mo nang antayin imbestigahan ka ng ICI. Huwag mo na antayin imbestigahan ka ng ombudsman. Sabi mo independent ka sa kanila, di ba? Ikaw na mismo magpresenta. Hoy, eto, sige. For the sake of the Filipino people, I will prove myself and my son. Kasi yung anak niya, congressman dyan at maraming substandard projects doon. Go ahead. Para matapos na tong problema natin. Dahil kami naniniwala, wala kaming ginawang masama, imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. And then, after nyo imbestigahan ng Ilocos Norte, after napatunayan nyo malinis kami, then you proceed to others. But as of now, being the leader of, and the president of the Philippines, sige, I give you permission. Huwag kayo mag-iimbestiga kahit sa anong lugar. Unahin ninyo Ilocos Norte. Dapat ganyan, Bongbong Marcos. Ikaw nga dapat nagpipresenta ka, o ito yung mga proyekto, completed. O ito yung mga projects, gusto mo bang masolusyonan? Ang problema ng Pilipinas, wala nang tiwala sa gobyerno. Gusto mo masolusyonan? Pakita ka na. Huwag ka nang mag-antay, tanga. Ginagawa mo kaming tanga eh. Huwag ka na mag-antay, ikaw na mismo magpresenta, pakita ka ng ebidensya. Kasi isasabihin na naman ng mga dilawan, lagi kang pinagtatanggol, ay kayo magpakita ng ebidensya na addict si Bongbong, bakit nyo siya pagda-drug test? Hindi. Hindi importante rito. Hindi naman tayo nasa korte. Kasi pag sa korte, dapat ang nagpapakita ng ebidensya yung nag-aakusa. Hindi po tayo nasa korte. Ang problema ng Pilipinas ngayon yung tiwala sa gobyerno. Dahil terrible ang nakawan. So paano may babalik yung tiwala? Paano mawawala yung nakawan ikaw mismo ayaw ka magpakita ng ebidensya? Anong klase kang presidente? Anong klase kang leader? Title lang? That's all you have. Yung iba nga dyan all you have is a title. Wala kayong silbi. Next, tingnan nyo po ito ha. Tingnan po natin ito, okay? I-discuss natin kasi ngayon naman, ang pinag-iinitan nila, itong si Atayde. Ha? Ang hilig talaga nitong gobyerno na ito sa mga sikat. Ito yung sinabi na ni Cayetano Kaya pinupuntirya. Di ba isipin mo, ang problema, binanggit na. Yung mga kasamahan, yung mga malalapit kay Tambi at kay Saldi. Tapos, meron nang binanggit na mga kontraktor. Pero ang pilit na binabanatan, yung mga senador, sila Cheese, si Villanueva, yung ganun ba? Alam mong dinadivert, ito si Atayde, isang diversion na naman ito. Bakit? Sikat Kasi pag ang binanatan mo, artista, or asawa ng artista, or senador, definitely, puputok yan. Bakit? Sikat Kahit sa mong dalin, let's admit it, sikat. So, madadivert na naman tayo. Diba? Kaya nga wag tayong papauto. At itong si Atayde, ay isa lang po ito sa diversion. Hindi po natin pinagtatanggol si Atayde. Sabi ko nga, pati si Villanueva, dilaw yan. Alam nyo kung gaano ako galit sa dilaw. Pero, alam natin, diversion. Huwag tayong papayag, dapat dun tayo sa mastermind. Ito, halatang halata, ito ay pinababanatan nung magpinsan or si Bongbong or si Tambi. Yan lang po yan
Ganun din ang ginawa kay Cheese, di ba? Binabanatan siya dahil pinangalanan niya si Tambi. Sikat yung asawa. Same here. Sikat. Sikat ang asawa. Sikat din siya. Oh. Tingnan natin, sabi niya, walang multo sa aking distrito. Ibig sabihin, wala siyang ghost projects. Ito ang tinuran ni Quezon City 1st District Juan Carlos Arjo Atayde. Okay? Matapos personal na bisitahin noong Martes ang 7 flood control drainage project sa mga lugar ng Bahay Torre del Monte Project at San Antonio. Walang ghost project sa ating, walang multo sa Distrito 1. Wala pong basihan ng mga sinasabi na non-existent itong mga ito. Baka kailangan lang maayos ang coordination para sigurado ang impormasyon hinggil sa proyekto. Bilang sagot sa tanong ng mambabatas, sinabi ng DPWH sa ilalim sa liham noong Setyembre 19 na ang 7 proyekto ay verifiable at nakita sa mga lugar kung saan itinayo ang mga ito. So ibig sabihin, yung proyekto, yung flood control projects andoon, nakatayo. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Nilinaw rin ng DPWH na sa 66 na umano'y mga ghost projects na lumabas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang nakumpleto ang 5 sa mga ito, habang ang natigil na 2 pa dahil sa hindi na-resolvang problema. So, 5, kumpleto na. 2 ang hindi pa lang nakukumpleto dahil doon sa teritoryo, doon sa Mariblo Creek. Ito, tuloy natin. Nakadokumento at mayroon ding photographic evidence ang lahat ng mga proyekto na mambabatas dagdag pa ng DPWH. Yan po yung sinasabi natin. Hamon namin. Sa'yo, Bongbong Marcos. Sa'yo, Tambi. Huwag nyo pong i-divert ang issue. Kung wala kayong problema, ipalabas mo kay Sandro yung mga proyekto nyo dyan. Si Atayde merong ebidensya. Ngayon, nang masilip ng taong bayan, ito hindi natakot to. Siya mismo nagsasabi, nagpapakita ng ebidensya. Pakita po natin, ito yung mga ebidensya niya. Ito, 2. Ha? Check nyo kung saan. Nakalagay naman dyan. Completed. Tanong, Bongbong, kaya mo maglabas ng ganito? Palabas mo sa Ilocos Norte, diyan sa lugar ninyo, yung mga proyekto ng Diskaya. Di ba? Oh, Sandro. Yung iba pa diyan. Isipansinin ninyo. Yung dating ang ombudsman, ginawang flavor of the month para ma-divert yung issue. Di ba? Ano pa itong mga artista? Talagang puputok yan. Kaya kayong mga artista, maghandaan na kayo ng mga ebidensya nyo na nasa gobyerno. Kayong mga asawa ng artista, lalo kayong mga nasa Senado, humanda kayo kasi gagamitin kayong diversion. Lahat na lang. Kulang na nga lang yung pag-aaway ni Bongbong at ni Lisa bintang kay PRRD. Ganyan po style ng mga yan, huwag tayong maglokohan. Alam mo, ulitin ko, hindi ko pinagtatanggol. Gaya ng sabi ko kay Villanueva. Ganon din kay Cheese. Kung may kasalanan, di ibitayin ninyo. Basta naayon sa batas, walang problema. Pero halatang halata. Kaya nga nagpakita ng ebidensya. Si Villanueva nagpakita rin, dismiss. Kitang-kita mo, dinadivert lang. Yung mga animal na yan, iniiwas sa mastermind. Kung sino-sino na lang. Kaya nga, nakakatakot, baka susunod niya mga vloggers na babanatan. Dahil maiingay Ma-divert lang. Huwag naman sana, mapunta tayo sa martial law. Kasi pagka wala ng baka yariin na si Sara. Huwag naman sana. Baka wala na silang diversion magawa. Ito pa, pakita pa natin, ha? Ito pa, mga completed na. So, the ghost projects, yung mga natitira na lang, dadalawa ata.
Pero andun na, nakatayo na. 'Di ba? Matatapos na. Oh, dahil may problema dun lang sa territory daw. But alam mo, itong ginawa ni Atayde, ito ay ibig sabihin malakas loob niya. Kasi naglabas ka ng ebidensya eh. Pag naglabas ka ng ebidensya, susceptible yan na i-counter ng kalaban. Chechekin nila yan. Totoo ba itong mga pinagsasabi? 'Di ba? Eh kung hindi totoo yan, hindi ka maglalabas. Kunwari ako si Atayde, 'di ba? Medyo mas gwapo lang akong konti. Hindi. Mas halataan naman, pambihira kayo. Oh. Mas gwapo. Coach Oli, napasok mo pa yung sarili mo, pambihira. Hindi, kunwari lang. Minsan lang mangarap kayo talaga. Oh. Kunwari ako si Atayde, okay? At duda ako sa mga proyekto, hindi ko ilalabas yan. Gagayahin ko si Bongbong, tago ko. Hindi ako iimik. Ba? Masisilip eh. Hindi ba? Oh, halimbawa, parang ano, gusto nyo malaman pag naglolo ko yung asawa nyo, o boyfriend nyo, o girlfriend nyo, ayaw paawak yung cellphone. Ah. Pero pag yung asawa nyo matino, ako maraming magagalit sa akin. Hawak niyan dapat cellphone mo kahit bisitahin yan. Lahat ng messages basahin. 'Di ba? Ganyan ang ginawa ni Atayde, parang binigay niya yung cellphone, no, ito, imbestigahan ninyo mga animal. Selos ka ng selos. Parang gano'n ha. Hindi ko sinasabi yung asawa niya. O, parang gano'n. Inopen niya doon sa nagseselos kay Atayde. O, ito, yung proyekto. Tingnan ninyo. Di ba? Pero yung ginagawa ni Bongbong, yung ginagawa ni Sandro, yung ginagawa ni Tambi, yun ang guilty. Sa aking tingin na, ayaw maglabas ng opinion. Isipin mo, tinuro ka na ng tinuro. Anong ginawa mo? Binanatan mo yung asawa ni Cheese. Pambira naman, no? Imbis na naglabas ka ng ebidensya. Ito naman presidente, imbis na naging magandang halimbawa, naglabas ng ebidensya, wala din. Di ba? Oh. Banateros, focus po tayo. Hindi tayo papayag ng diversion. Wala tayong gusto kung hindi yung mastermind. Focus tayo. Yung mga bubwit, yung mga kontraktor, saka na kayo. Dahil kami, nakafocus sa mastermind. Pag nakulong yung mastermind, sabihin ko sa inyo, kalahati ng problema ng Pilipinas, solve na. Kalahati ng nakawan sa Pilipinas, solve na. Tagaan nyo sa bato yan. Dahil yan ang nagpapahirap sa atin. So doon tayo mag-focus, huwag tayong papayag. Ito pa, isa pang diversion. Ito pa si Cheese, ha? Alam nyo naman to eh. Transparent tayo dito, ha? Alam nyo, banatan ko to si Cheese. Kaliwat kanan, alam nyo yan. Pero, alam natin, magandang ginawa ni Cheese doon sa pangunguna niya as Senate President. Dahil yung unconstitutional na impeachment, alam niya. Bagamat hindi niya pinigil yun, ni-raise niya lang yung issue na kukwestiyonin ang constitutionality nitong impeachment. Na yun naman ang talagang ginawa ng Supreme Court. Sinabi nila, yung impeachment laban kay Sara is unconstitutional void ab initio. So simula pa lang. Hindi natin sa pinagtatanggol. Pero alam natin, galit sila kay Cheese. Una, bakit? Dahil hindi naging successful yung impeachment. Pangalawa, alam natin sikat si Cheese. Alam natin, sikat din yung asawa. Again, another diversion. At si Cheese ang naglakas ng loob. Pinangalanan si Tambi. The name that cannot be mentioned. Kauna-unahan pang pinangalanan niya si Tambi. Don't ever forget that. Ang laki po ng nagawa ni Cheese. Kaya yung buhaya ay naghihimutok. Basahin po natin. Ngayon, even si Magalong, pinagtatanggol, sabi niya, matapang, derecho, walang paligoy-ligoy, at kung tutuusin,
matagal na tong sinabi ni Senator Chis Escudero. Sabi ni ni Magalong, bago pa man pumasok ang investigasyon, pinangalanan na ni Chis si Martin Romualdez bilang mastermind sa flood control mess. Yan po ang gusto kong fokusan natin. Hindi yung Atayde, hindi yung Chis, hindi yung Villanueva, hindi yung Diskaya. Ayaw natin dun. Ngayon, ilang buwan matapos iyon, si Magalong mismo ang tumindig sa parehong linya ng prinsipyo. Parehas. I mean, are you just naive or you are just plain stupid na itanggi mo na hindi involved dito si Tambi at si Bongbong? I mean, gano'ng kalakas ang isang party list na yung imanipula niya ang trilyon peso, si Saldico? Sino loko-loko maniniwala doon? Baka dilawan. Baka yung mga komunista. Baka yung mga NPA maniwala. Pero yung hindi. Malabo yun, pambihira. Ang labo nun. Kalukuhan yun. Kaya yan ay pinatunayan din ni Magalong. So I agree completely, 1,000% kay Chis at kay Magalong. Sabi niya, hindi sila magkaalyado sa politika pero pareho ang paninindigan. Panugutin ang dapat managot, walang special treatment, walang palusot. Hindi sila magkaalyado. I mean, kahit ako, di ba? DDS tayo eh. Iba naman si friends nga siya kay Chis. Si di ba? Hindi siya pinagtatanggol. Again, hindi to nagiging defensive. Pero baka kasi may mga bagong nanonood dito. Yung matagal na nakakakilala at matagal na nanonood sa akin, doon tayo sa tama lagi. Nakita natin tama talaga yung ginawa ni Chis eh. Tama eh. Kaya malinaw, hindi ito laban politiko o laban sa politika. Kaya ulitin ko, kaya wala akong tiwala dyan sa mga lintik na dilawan na yan. Alam mo, grabe ang nakawan. Please bear with me. Listen to this, sa aking mga manonood. Grabe ang nakawan sa Pilipinas. We are not talking here about billions. Ang daming pera natin tumatapon. Imaginin mo, halimbawa, ikaw ay kumikita ng 30,000 a month. Yung kalahati nun, ninanakaw ng asawa mo, ninanakaw ng anak mo. Tapos ikaw nagbibisyo ka pa, adik ka pa. Ang natitira sa pamilya nyo para pang gastos 5,000, 25,000 tumatapon. Parang ganito nangyayari sa Pilipinas. Sakit, di ba? Mahirap na tayo. Tumatapon pa pera. Halimbawa, ikaw ay maliit na ang sahod mo, nasa 10,000 na lang. Ang liit na ng sahod mo. Tumatapon pa. Di bali sana ang sahod mo halimbawa ay 5,000 lang. Pero lahat yun napupunta sa mabuti. Libre ka lahat. Diba? Walang problema. Pero kung natatapon lang sa kalukuhan, nananakaw, masakit yun. Kaya nga, kailangan natin, sa laki ng problema natin sa nakawan sa Pilipinas, kailangan natin ng tatayo. Sana hindi na ito politika. Wala nang DDS, wala nang pula, wala nang dilaw, wala nang komunista. Pag magnanakaw, magnanakaw. Pag mastermind, mastermind. Kaya ayoko tong dilaw, lintik na ito. Sasabihin nila, ayaw namin ng korupsyon, pero ayaw namin bumaba si Bongbong. So ang importante sa kanila, hindi yung masolusyonan yung nakawan. Hindi masolusyonan yung korupsyon. Ang masolusyonan, wag makaupo ang Duterte. Anong klase yan? Hindi dapat ganun. Dapat kahit anong kulay natin. Pag nagnakaw yan, pag yan ang mastermind, ikulong yan, wala akong pakialam kung sino yan. Ba't ganun ang attitude nating mga Pilipino? Tama si Magalong dito eh. Ito ay laban ng katotohanan, laban sa sistema ng palusot. At sa laban na to, si Chis ang unang nagsabi at ngayon si Magalong ang nagpatunay. I agree. Again, sinisiraan din si Magalong. I don't care. Basta si Magalong lumalaban. Bati tayo. Kay pula ka, kay dilaw ka.
Kaya ayaw mo sa DDS. Ang importante sa'yo, mastermind. Ng ghost projects ngayon, wag mong ipasa doon. Wag ka lang pasa ng pasa. Wag mong ida-divert. Okay tayo. Yeah. Yan ang nanindigan. Kita naman natin kung paano nanindigan si Cheese. Kaya binabanatan. Ito po, tingnan natin. Ito, pag-usapan naman natin, si Lacson nagbago. May bago na naman. Ikaw, Pinky. Bago-bago. Ah. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel. Nakakapagtaka si Ping Lacson, di ba? Dati ayaw niyang paimbita si Tambi, ayaw niyang paimbita si Saldi kasi siyempre congressman nga naman, nakakahiya naman na meron silang kasunduan, di ba? Interparliamentary courtesy. So wag mo imbitahan sa kabilang house. Ganun pala tayo mo, ba't ngayon bigla mong ba't gusto mong imbitahan? Okay yan. Ako sabi, Coach Oli, ano ba naman kayo? Pag hindi imbitahan, galit ka. Pag imbitahan, galit ka. Hindi po. Okay yan. Okay yan, Ping Lacson. Pinky. Salute. Basta totoo. Diba? Kasi baka mamaya, sa group chat nyo, change script lang kayo kasi hindi umubra. Napaginitan ka. Baka change script lang yan, tapos another diversion. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Baka diversion na naman, ha? Kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng What? May punto si Ping Lacson. So kung matibay ang ebidensya mo, ba't di ka po mag-submit sa Senate? Pero tanong ko sa Ping Lacson, yung Ilocos Norte ba hindi nyo iimbestigahan? Nagtatanong lang kasi maraming proyekto diskaya dyan. surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya. Medyo nadududa ako. Tapos biglang maglalabas si Tambi ron. Ay, may logbook. Oops, pasok sa script. Well, bigyan natin ng chance, okay? Bigyan natin chance. Kaya lang, baka mamaya, nag-iba lang to ng kwento, change script sila para another diversion. Pagdating, meron na namang lalabas. Di ba? Well, again, sabi ko nga, sige, tingnan natin. Pero, ito lang sinasabi ko. Nakaobserba ang mga Pilipino. Hindi nyo na kami madadaan sa magpipreskon kayo, magpapa-interview kayo, tapos pagdating doon sa actual, iba. Hindi nagtatali. Iba yung sinasabi ninyo, iba yung ginagawa doon sa Senado. Tapos, yung iba namang tatanga-tangang manunood, maniniwala sa sinabi mo, kahit hindi naman nagkaroon ng follow-through o follow-up nagawa sa Senado. Diyan tayo mahihirapan. Pero, tandaan nyo, andito kami nakabantay. Magpapaalala kami kung budol ka rin, katulad ng amo mo. Na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. May sakit daw si Romualdez, wag nyo abalahin. Hindi na raw nakakakain.
Hindi, walang gano'n. Pero may sakit daw siya, pambihira, yan ba naman laki ng problema mo, 'di ba? I mean, isipin mo, ang dami mong bahay sa Forbes, tapos magkakasakit ka lang dahil sa stress. What's the use? Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport. Yun, DOJ pala. Sino dyan? Di si Boying din. Ombudsman. Di si Boying din. Kakansilahan, papadala kaya ang para kansilahin ng ang passport, papadala kaya ni Boying sa Supreme Court? I don't think so. Pag kinansila yan at napauwi yan si Saldi, patay ang mastermind dyan. Tagaan nyo sa bato. Magkakautal-utal yan. Sa pagkakautal-utal niya, malalaglag niya yung mastermind. Kaya I don't think gagawa ng hakbang ang pamahalaang ito para mapauwi si Saldi. Lacson, wag na. Lip service yan. Maniwala ka. Bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Ito, next po tayo. Pakinggan natin. Ito, isa pang bakla. Nakigulo pa ito sa kaguluhan ngayon. Itong si Sendenya, sabi niya, this is a warning. Uy, matatakot mo, Duterte. This is a warning and a promise. Uy, may tunupad ka bang pangako? Ano nagawa mo sa Pilipinas? To the Dutertes, especially impeached Vice President Sara Duterte, that their legacy of corruption will face its day of reckoning. Yan. So, ibig sabihin, mananagot, lalong-lalo na to si Sara. Galit talaga sila. Ayaw nila makaupo. Yung mga komunista, hindi ko sinasabing siya, pero yung mga komunista talagang nasa likod eh. Talagang ayaw mapaupo dahil delikado mga komunista kay Sara. Sakto to sinabi ni Pulong. Our legacy is written in the streets, hospitals, communities we've served. Alam mo, kahit anong paninira niyong gawin, kayong dilawan, kayong mga komunista, kayong mga takot sa Duterte, kahit anong paninira niyo, hindi niyo maaalis na. Minahal ng taong bayan eh. Lalong-lalo na si PR. You cannot deny that. Don't believe the lie. Kasi kayo yung nagsisinungaling, pati yung kasinungalingan ninyo, parang niloloko na kayo. Diba? Mahal ng tao. Hindi man lahat. Majority ng Pilipino, mahal ang Duterte dahil may legacy sila sa Davao. Ikaw, anong nagawa mo? Kaya nga sabi dito, yours is written in angry soundbites. Yan ka lang eh. Anong nagawa mo? May ospital ka? May proyekto ka? May infra ka? And cheap propaganda posters. Yung kayo, sa rally, may nakalagay doon. Hindi ko siya sabi komunista, pero komunista. NPA na NPA yung datingan. You want a day of reckoning, be careful what you wish for. Ako naniniwala ko that there will be a day of reckoning. Hindi lang sa Duterte, hindi lang sa Dilawan, sa lahat po ng tao sa buong mundo. That there will always be a reckoning. Kaya nga magdahan-dahan tayo sa mga galaw natin. Makaligtas tayo sa hustisya ng mundo dahil malakas ka sa presidente o sa politiko o mayaman ka or powerful ka. There will always be a reckoning. Hindi ka makakaligtas sa judgment ng Panginoon. Mag-iingat tayo sa ganyan. Kung ikaw ay maganda ang ginagawa mo, again, maganda ang kapalit. Pag ikaw ay masama, di ba? Pero puntahan natin itong katulad kay Duterte. Hindi mo na maiaalis eh.
mahal siya sa Davao at hindi lang sa Davao, buong Pilipinas. Pero kaya ako sinabing sa Davao dahil doon ang teritoryo. Alam nung mga kababayan nila doon yung ginawa. Iisipin mo, halimbawa, punta kang Leyte. Sige, tingnan mo anong nangyari doon. Punta ka ng Ilocos. Tingnan mo kung anong nangyari. Tingnan nyo yung mga proyekto. Tingnan nyo yung lugar. Doon pa lang makikita mo na na maipapaliwanag na bakit mahal ng taong bayan ang Duterte. Ako, halimbawa, hindi ako panatiko. Hindi. Kung may kasalanan ng Duterte, sige, kulong nyo. Pero bigyan nyo ng magandang due process sa Pilipinas. Ba't ko gusto Duterte? Tapatin ko kayo. Ayaw ko sa adik. Diretsahan tayo. Yang adik, sinisira ang Pilipinas. Sino ang talagang mapapagkatiwalaan mo pag ang usapin ay sugpuin ng adik? PRRD. Duterte. Pangalawa, ayaw ko sa komunista. Salot yan sa bayan. Sinong pagkakatiwalaan mo para sugpuin ang mga komunista? Duterte. Sara. Sinong gusto mo? Ikaw? Kaya mo sugpuin ng komunista? Baka tulungan mo pa, animal. Sinong gusto mong pagkatiwalaan ko patungkol sa drug war? Yung bloodless ni Bongbong Marcos na walang nahuhuli? Puro lang droga, walang nahuhuling personalidad? Nahuli, biggest drug haul sa checkpoint, katanga. Yung driver nawawala. Diba? Sige, tanungin ko kayo. Mali ba yung sa akin? Kung gusto nyo masugpo ang droga at komunista sa Pilipinas, idagdag pa natin ang korupsyon. Sino ang tamang tao dyan? Magsabi kayo bukod sa Duterte. Sige. Yung seryoso ha. Hindi yung sasabihin galit sa adik pero adik. Yung ayaw aminin komunista pero komunista. Huwag tayong maglokohan. Diba? Oh. Kaya nga sabi ko sa iyo, si Denya, kahit ikaw pagtatanggol kita araw-araw. Oh. Ano? Pangalanan mo ang mastermind ng Ghost Projects. Yung totoo ha, kampihan kita. Sugpuin mo mga komunista. Huwag magagalit mga manonood sa akin. Kampihan kita. Ang tanong, gabagawa mo, pupusta ako 1,000% di mo kaya. Hindi tayo panatiko. Doon lang tayo sa pinanindigan. Next po. Eto, okay, nabasa ko tong post na ito. Humihingi ng saklolo para sa Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tulong-tulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya pambihir. Ang tagal na namin nagtuturo sa Pangulo, hindi nakikinig. Sinasabi namin, tumutulong kami. Una pa lang, at the get-go, from the very start, sinabi namin, huwag mong ilagay ang pinsan mo. Guguluhin tayo niyan. Nakinig ba? Pangalawa, doon pa lang sa kampanya, sinisigaw na namin. Drug test. Hindi mo makukuha ang tiwala ng taong bayan until magba-drug test si Bongbong. Hindi siya nakinig. Tapos gusto mo tulungan. Paano mo tutulungan? Alam mo yung may gusto kang tulungan tao. Halimbawa yung tao, nagkaloko-loko na buhay. Gusto mo tulungan. Tinuturo mo kung anong gagawin. Help us to help him. Nagkaloko-loko na. Ganito-ganito na. Until now, ayaw niya makinig. Anong sabi namin? I-live yung investigasyon ng ICI. Ibalag kay Marcoleta yung investigasyon sa Blue Ribbon kasi yung ganda na, natutumbok na. Hindi nakikinig eh. Diba? Parang yung tao nasisira buhay. Anong gagawin namin?
Sabi namin, halimbawa, yung tao, nalulung sa sugal at sa droga. Tinutulungan namin, minamahal namin. Tigil mo na yan. Ayaw itigil. Anong gagawin namin? Iposas namin, barilin namin yung paa para hindi makapagdroga? Iposas namin, barilin namin yung paa para hindi makapagsugal? Ikulong namin sa kwarto? Hindi po pwede yun. May limitasyon yung aming kayang itulong. Kaya nga tinutulong na namin eh. Hindi lang po ako nagsasalita niyan, buong Pilipinas. Sabi niyo makikinig ang Pangulo. Doon lang sa paglagay niyo kay Ombudsman. Ayaw na ng taong bayan, nakinig ba kayo? Doon sa hindi niyo pinadaan sa due process. Tinangay niyo si PRRD ron. Ayaw ng taong bayan, nakinig ba kayo? O wag na tayong pumunta ron. Baka sabihin, partisan, hindi. Doon na lang, sa investigasyon na gagawin sa nakawan ngayon. Ayaw nyo makiki-operate. Tapos ngayon, hingi kang sa klolo. Tangay ang presidente mo. Diba? Siya nga presidente, walang magawa, kami pa. Kulang siya sa leadership by example. Actually, he's not a leader. Alam mo, gusto mong, Claire, ito payo ko. Sabihin mo sa amo mo. Siya ang pinakamalaking matutulong sa Pilipinas. Mag-resign siya. Aangat ang Pilipinas. Maniwala ka dyan, Claire. Yan lang. Yan lang ang solusyon talaga. Pahirap eh. Hindi niya na kayang i-handle. Huwag pong kakalimutan na doon sa mga hindi pa po nakaka-like nitong vlog na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, makasubscribe po kayo dito sa channel kong Coach Oli News PH. Abangan nyo po ang ating vlog araw-araw, Monday to Saturday. God bless everyone.